Christ on each side, we will not lose sight of the one who's greater. One name holds every victory. One voice that silences the enemy. One King who reigns for all eternity. Oh, Jesus, Jesus. On the battlefield, your power is revealed. Giants fall defeated. We are taking ground. Walls are falling down in the mighty name of Jesus. One name holds every victory. One voice that silences the enemy. And one King who reigns for all eternity. Oh, Jesus, come on, it's one name, the name above every name. Church, we're not fighting for victory. We're worshiping from a place of victory. The Bible says, thanks be to God who always gives us victory in Christ. Come on, you better stand bold and worship. Woo! 'Cause every victory is yours. Every victory is yours. You rose, you reign. Death is buried in the grave. Hell could not defy your name. You rose, you reign. Every victory is yours. Every victory is yours. You reign. Death is buried in the grave. Hell could not defy your name. You rose, you reign. One name holds every victory. One voice that silences the enemy. Oh, one King who reigns for all eternity. Say Jesus. Come on, say one name. One name holds every victory. One voice that silences the enemy. One King who reigns for all eternity. Oh, Jesus, Jesus, say
hidden grace. I see the stars, your open arms, the beauty of your face. Through tears of joy I lift my voice in everlasting praise. Hallelujah, Christ is risen from the grave. When the light
How great is your love for us? Great is your love for us. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang nagmumula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Welcome back po sa ating pong pag-aaral ng Book of Acts. Last Sunday, bilang pasimula po ay ating napag-aralan sa Acts chapter 1 verses 1 to 5 na tayo po pala ay bahagi ng paglulunsad ng isang pandaigdigang gawain. Ito po ay magagawa natin bilang isang church o kaya naman po ay bilang isang individual na mananampalataya. Ito po ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga bagay na kanya mismong hinilimbawa po mismo ng ating Panginoong Jesucristo bago pa man po siya umakyat sa langit matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Kapag ganito po ang ating attitude, masasabi po natin na tayo nga po ay mga tunay na Christ-centered church. Ano po? Yung bang wala ng ibang bagay, personalidad at issue na mas pinahalagan pa kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Yes, when Jesus remains at the center of the church, something amazing happens. Dahil po ang kabuuan ng Book of Acts ay tumatalakay sa misyong itinagbilin ng Panginoong Jesucristo, maganda po na dito pa lamang po sa Acts chapter 1 ay maging maliwanag na po sa atin na ang church po ay talagang tinawag upang maging bahagi ng isang malawakang misyon. Madali po ba ang maging bahagi ng isang misyon? Ang lahat ba ng misyon ay posibleng magawa at mapagtagumpayan? Para po sa iba, mayroon pong mga misyon na parang imposibleng maisakatuparan. Ngunit sa paglipas po ng panahon, ay nakikita naman po nila na kaya naman po pala na ito ay maisagawa. Noon po, ang misyon po na makapunta sa moon o doon po sa buwan, o kaya po ay sa ibang planeta, ay isang pangarap lamang. Ngunit sa ngayon, ito po ay ilang ulit nang naisagawa. Naging matagumpay po ang misyon sa paglipad sa kalawakan dahil po sa masusing pag-aaral na isinagawa ng mga scientists. Sa kabila na ang mga ito po ay misyon na ibinigay lamang po sa kanila ng tao. Tayo po mga Kristyan, tayo po mga followers ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kanino po ba nanggaling o nagmula ang misyon na ibinigay po sa atin? Oo, dahil po ang Diyos ang nagbigay sa atin ng misyon. Tiyak po na ito ay talagang posible. Kayang-kaya pong mangyari. Talaga pong magaganap. Ano po? Mission possible. Ito po ang paksang ating bibigyan pansin sa araw na ito based on Acts chapter 1 verses 6 to 11. Tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa maikling panalangin. Father God, muli salamat po sa araw na ito na iyong binigay sa amin upang patuloy po kami makapag-aral ng iyong salita. Lord, samahan niyo po kami sa ikalawang bahagi ng aming pong pag-aaral dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Alam po namin, Lord, mahaba pa ho ang serye na ito at marami ka pa hong maibibigay po sa amin ng mga insights. At ang aming pong dalangin, Panginoon, particular po rito sa Acts chapter 1 verses 6 to 11, Panginoon, ay makita po namin yung pong posibilidad, Panginoon, na ang mission po, Panginoon, na iyo po ipinagkatiwala sa amin ay kayang-kaya po namin maisakatuparan sa pamamagitan nga po, Panginoon, ng iyo pong pagkilos sa amin po mga buhay. Lord, samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Ikaw po nawa ang patuloy pong maluwalhati. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mga kapatid, the book of Acts is not only about the history of a Christ-centered church. It is also about God's design and purpose. Kapag ang isa pong engineer o architect ang gumawa ng anumang plano para po sa isang proyekto, there is always the tendency na sila po ay gumawa ng mga revisions. Ngunit kapag ang Diyos po ang nagsagawa ng pagpaplano, ang kanya pong plano ay kumpleto. It is complete from the very beginning. Walang kulang at wala na pong revision na kailangan pa pong gawin. Ang plano po ng Diyos para po sa church ay mayroon pong layunin. At ang layunin ito ay may implikasyon na tayo po ay maging bahagi ng kanya pong misyon. Yes, God's mission for His church is to involve the church in mission. Ngunit ano nga po ba ang karaniwang nagiging problema natin na mga itinuturing na today's people of God in view of God's mission? Mga kapatid, marami po sa atin ang aware na bahagi na tayo ng misyon ng ating pong Panginoon. Ngunit unaware po na tayo pala ay disconnected with that very same mission. Halimbawa, nais po natin lahat na tayo po ay kakitaan ng kapangyarihan o pagkilos ng Holy Spirit sa ating pong mga buhay. Ngunit ano po ang nangyayari? Idinidisconnect naman po natin mismo ang ating mga sarili doon po sa layunin o doon po sa role ng Holy Spirit sa mission ng Diyos. Nangyayari po ito sa mga pagkakataon na mas napopokus po tayo sa ating po mga sariling plano, sa ating po mga sariling naisin. Yung po bang mas nananangan po tayo sa ating po mga sariling experience o kaya naman po ay sa ating po mga financial wealth na ating po mga pinangahawakan. Mga kapatid, lagi po nating bantayan ang ating mga sarili na hindi po tayo hindi po natin mapaghiwalay yung anumang resources o anumang meron po tayo sa misyon ng Diyos na kapwa naman po mula sa Kanya. Galing naman po ang lahat ng ito sa Kanya, Kaya hindi po natin ito dapat na pinaghihiwalay. Mission possible. Let us examine Acts chapter 1, verse 6 to 11 by asking the following questions. Who is the full authority in executing God's plan? What is God's great plan for the church? And how does the Lord empower His people? At yung pong another question na pwede po natin gamitin, how does God plan and power go together? Mission possible. Mission is possible because God is the full authority of His great plan. Ang sabi po sa Acts chapter 1, verses 6 to 7. And so, when they have come together, they were asking Him, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel? He said to them, It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority. Kung ating pong babalikan ang naging kaganapan doon po sa krus, mapapansin po natin yung pong feeling of disappointment ng mga disciples dahil po sa iba ang kanilang inaasahang mangyayari. Iba po ang kanilang ideya sa aktual na kaganapan na kanila pong nakita. Ang expectation po nila ay isa pong powerful king na hahango po sa kanila sa pamamahala ng Imperyong Romano. Ang inaasahan po nila ay ang ganap po na restorasyon ng Israel bilang isang bansa, kasama na po rito yung pong kanilang political restoration. Ngunit sa pagkakataon nga po na yon doon sa krus, ang nakita po nila ay isa pong helpless person. Hindi po nila agad na unawaan ang plano ng Diyos sapagkat hindi nga po ito compatible sa kanila pong iniisip o sa kanila pong inaasahan na mangyayari.
At dahil iba nga po ang nangyari sa kanila pong inaasahan, masasabi po natin na sila po ay pawang mga naging dismayado. Ang tanong po ng mga alagad ng Panginoong Hesus dito po sa talatang 6, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Dito po ay ating makikita na even after the resurrection o sa naging pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo, na nanatiling laman ng kanila pong pag-iisip yung pong gusto sana nila mangyari. Ang sagot po ng Panginoong Hesus doon po sa talatang 7, ang panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanya pong sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Yes, Jesus is talking about the kingdom of God. Ngunit ang nasa kaisipan po ng kanyang mga alagad ay restoration ng isa pong political kingdom. Mga kapatid, have we ever found ourselves in that same situations? Ako po ay naniniwala na sa marami pong pagkakataon ay nakakaranas po tayo ng kahalintulad na kaganapan. Hindi nga ba't madalas na nagiging bahagi po ng panalangin ng marami po sa atin yung mga katagang, Lord, we are praying na iyo pong ibigay ang aming kahilingan sa iyong tamang kapanahunan at tamang kapamaraanan. Lagi po natin itong naririnig. Yet, palagi rin naman natin naririnig yung mga katanungan na paano natin malalaman ang pagkakaiba po ng kalooban ng Diyos sa pansariling kalooban. O what is the difference between God's will doon po sa self-will? Dito po sa mga talatang 6 at 7, makikita natin na may mga pagkakataon po na maging ang mga taong sa tingin po natin ay mga authentic na tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay nalalagay din po doon po sa mga sitwasyon na hindi po agad nakikita ang kaibahan ng dalawang ito. Yung pong pagkakaiba ng self-will at God's will. Ano nga po ba ang basic na pagkakaiba ng dalawang ito? Ang self-will po ay anumang mga bagay na ating ginagawa o sinasabi na ang layunin ay maitaas ang ating pong ego o ang ating mga sarili. Yung bang feeling good o prestige sa isang tao o organisasyon kapag naging talk of the community ang kanya o kanilang ginawa. Kapag ang isang tao po ay namumuhay sa self-will, madali po siyang ma-upset ng mga nagiging kaganapan. Sila po yung kapag nagkwento ay laging ang sarili po ang itinataas. At lagi naman po nakikipag-argumento sa pakikinig ng kwento ng iba. Gusto po kasi nila laging sila po ang bida. Sa konteksto man po ng church history o pagmimisyon at iba pang aspeto sa ating pong buhay, ang feeling good and prestige na dulot po ng self-will, kung magkakaroon man po ng katuparan, ay masasabi po natin na pawang panandalian lamang. Ito po ay temporal lamang. At naroon po palagi ang tendency na siya o sila po ay mang-apak ng ibang tao upang ang pakiramdam po ng pagiging sikat at angat kaysa iba ay muli o patuloy po na maranasan. Ang God's will naman po ay anumang bagay na ating ginagawa o sinasabi nang mayroon pong pagmamahal sa Diyos at maging sa ating pong kapwa. Habang inaalis po natin ang focus sa ating mga sarili at nagbibigay tayo po ng mas malalim na pagpapahalaga sa pagpapakita po ng pag-ibig sa Diyos at sa ating pong kapwa, unti-unti po ay naa-align po tayo sa kalooban ng ating pong Diyos. At dito po sa konteksto ng Acts chapter 1, ang pagpapasailalim po sa kalooban ng Diyos ay ang pagkilala na siya lamang po ang may ganap na kontrol sa misyon na kanya pong ibinigay sa atin. Kasama na po yung mga tamang kapanahunan sa bawat bagay.
Balikan po natin yung talatang 4 na bahagi po ng ating teksto noong pong last Sunday. Ang sabi po doon, samantalang sila'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Oo, kagaya nga po ng sinabi ko last Sunday. Marami po sa mga followers ng Panginoong Yesus ang lubos na naguguluhimihanan o hindi po lubos na maunawaan yung mga naging kaganapan. Ngunit maaari din naman po na meron po sa kanila ang excited ng makabalik po agad doon po sa kanilang mga lugar upang ipamalita yung pong kanilang nasaksihan na muli pong pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Dito po ay ating makikita na ang pagpapailalim po o pagpapasailalim po sa full authority ng Diyos ay ang paggawa po ng mga hakbang sa itinakdang panahon ng ating pong Diyos. Sabi nga po sa mga ngaral 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. But again, linawin ko lang na hindi po sila nag-ubos lamang ng oras habang sila po ay naghihintay sa pagbaba ng Holy Spirit. Ano po ang kanila pong ginawa? Palagian po sila nagsama-sama para po sa pananalangin. Opo mga kapatid, nagsimula po sila o nag-start po sila ng cell grouping o nung pong small grouping Mission is possible because it is God who empowers His people. Acts chapter 1 verse 8 says, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth." God empowers His people through the power of the Holy Spirit. Para po sa iba, may vision po na ibinibigay ang Diyos na para pong imposibleng maabot. Kung may ganito pong mga bagay ang pumapasok po sa ating kaisipan, maging maingat po tayo sa pagkakaroon po ng konklusyon na hindi nga natin talaga kayang gawin ang ilan sa misyong ibinibigay po sa atin ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid na hindi tayo kailanman bibigyan ni Lord ng misyon na hindi po natin magagawa. Any God-given mission can be accomplished through the Holy Spirit working in us. Upang maunawaan po natin kung paano kumikilos ang Holy Spirit sa buhay natin ng mga mananampalataya, tunghayan po natin ang sinasabi sa ilang po mga talata sa Gospel of John. Ang sabi po sa Aklat ng Juan, Kabanata 14, 25-26, sinasabi ko ang mga bagay na ito habang kasama niyo pa ako. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. At dito naman po sa Juan 15, mga talatang 7-13, ito pong sabi, "Pero ang totoo, para sa ikabubuti niyo ang pag-alis ko, dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis ako, ipapadala ko sa inyo. Pagdating niya, ipakikita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipakikita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Ipakikita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumasampalataya sa akin. Ipapakita niya na ako ay matuwid dahil pupunta ako sa Ama at hindi niyo na makikita. Ipakikita rin niya sa kanila na hahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas na siyang naghahari sa mga taong makamundo. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi niyo pa kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan,
tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Mga kapatid, mula po sa mga talatang ito, dapat nating maunawaan na ang pagdating po sa atin ng Holy Spirit, kaalinsabay po ng ating pagtanggap sa Panginoong Kristo bilang ating tagapagligtas, na katulad naman po na sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 13 at Galatians chapter 3 verse 2, ay automatic kung nagdadala po sa atin sa pagiging participant ng pagpapalawak po ng kaharian ng Diyos. Automatic po ito. Kasabay po ng pagbaba po sa atin, ng pagtanggap po natin kay Jesus Christ as our personal Lord and Savior, ay sumaatin po ang banal na Espiritu at automatic po na tayo po ay naging bahagi po ng malawakang bisyon ng Diyos para po sa sanlibutan. Ang Holy Spirit po na nananahan sa atin ang magbibigay po sa atin ng karunungan. Siya rin po ang magbibigay po sa atin ng kalakasang pisikal, abilidad na makapangaral, at maging ng purity of heart and soul. Ano po? God also empowers His people through actual experience of witnessing. Sa pagbaba po ng Holy Spirit sa mga naunang mananampalataya, sila po ay nakaranas ng kakaibang tapang sa pangangaral. And as we go forward, sa ibang bahagi po ng Book of Acts, makikita po natin na ang iba pa pong mga naging mananampalataya mula po sa Judea, Samaria, at iba pang panig ng daigdig ay pawang pinanahanan ng banal na Espiritu. Looking at the geographical extent sa naging paglago ng church dahil po sa willingness ng mga early believers at pag-guide po sa kanila ng Holy Spirit, ang Book of Acts ay maaari po nating mai-outline sa 3 kapanahunan. 3 periods, ano po? As outlined in the book, kasama na po yung pong geographical location. First period po ay yung pong Jerusalem. At ito po ay mababasa po natin, ano po, yung pong mga naging kaganapan doon po sa Acts chapters 1 to 7. Maraming tao po ang naging mananampalataya sa Jerusalem na bunga po ng pagbaba o outpouring of the Holy Spirit. Ito po ay nagsimula sa mismong araw ng Pentecostes, na ayon po sa pagtataya ay ika-10 araw matapos ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, o ika-10 araw matapos na siya po ay umakyat doon po sa langit. The second period is yung pong lugar po ng Judea at Samaria. At ito po ay ang mga naging kaganapan po rito ay ating pong mababasa sa mga kabanatang 8 hanggang 10. Sa Acts chapters 8 to 10, ano po, mababasa po natin na ang Judea at Samaria ay naabot sa pamamagitan po ng great numbers of individuals at significant events. Ilan po sa halimbawa ay yung po mga sumusunod. Doon po sa Acts chapter 8, verses 5 and verse 8, ano po, ang sabi po doon, and Philip went down to the city of Samaria and began proclaiming Christ to them. At ang sabi po sa verse 8, and there was much rejoicing in that city. Acts chapter 8, verses 14 to 17. Now, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent them Peter and John, who came down and prayed for them, that they might receive the Holy Spirit. For he had not yet fallen upon any of them. They had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they began laying their hands on them, and they were receiving the Holy Spirit. Acts chapter 9, verse 31. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria enjoyed peace, being built up and going on in the fear of the Lord and in the comfort
of the Holy Spirit, it continued to increase. At yung pong third period, remotest part of the earth. Ito po ay makikita po natin from chapter 11 hanggang chapter 28. Sa mga kabanatang ito po ay ating mababasa kung paano naabot ang iba pang panig ng mundo by another breakthrough. Nagsimula po ang kapanahonang ito noon po ipinatawag ni Cornelio na tagalugar po ng Cesarea, ito pong si Pedro, na naging dahilan upang siya at ang kanya pong pamilya ay maligtas. Nasundan po ito ng pagkakapili kina Bernabe at Saulo na naging hudyat po na magkakasunod na missionary journey sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang Diyos ay kumilos noon at ang Diyos ay patuloy pa rin kumikilos sa ngayon. Ang pagtatapos po ng Book of Acts ay pasimula ng panibagong kapanahunan na kung saan tayo ngayon po ay nabibilang. At kung paano po binigyan ng empowerment ng Diyos ang mga naunang mananampalataya sa pamamagitan po ng Holy Spirit, ay gayon din ang patuloy po niyang ginagawa sa atin sa ngayon. But in addition to that, ay nakatala po sa Biblia, it was already written in the Bible. Yung pong mga halimbawa ng mga naging karanasan ng mga naunang churches na nagsisilbi din po nating empowerment sa ngayon o encouragement na ang Diyos po ay hindi nagbibigay ng misyon na imposibleng maisagawa. Mission is possible because God connects us with His plan. Ang sabi po sa talatang 9 hanggang 11, pagkasabi nito na tumutukoy po doon sa Acts chapter 1 verse 8, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa Kanya. At natakpan siya ng ulap habang sila'y nakatitig sa langit at siya iniaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakikita ninyong pag-akyat niya. Mga kapatid, makikita natin na sa pagkakataong ito, yung pong mga alagad ng Panginoong Kristo ay pawang mga na-starstruck. Hindi po sila nakahuma sa kanila pong nasaksiyan Bakit kaya? Dahil marahil po sa masigit pa pala iyon sa kanilang pong expectation. Yung pong kanilang nakita, higit pa po kaysa sa kanilang pong inaasahan. Again, ano po ba ang expectation nila sa Panginoong Kristo? Ang expectation po nila ay makita ito bilang isang political king na nangunguna, na katulad po ni Haring David sa isa pong fully restored na kaharian ng Israel. Ngunit dito po nga ay kanila pong nakita na ang paghahari pala ng Panginoong Yesus ay mas higit pa doon. It is all about the kingdom of God that have no geographical boundaries. Alam po ng Diyos na hindi na naman agad na unawaan ng mga disciples yung pong kanilang nasaksihan. Kaya't pinalitaw po niya ang dalawang lalaking nakaputi upang maipaunawa agad sa kanila na ang kaganapang kanilang nasaksihan ay bahagi ng pinakadakilang plano ng Diyos na tumutukoy po sa ganap na espiritual na paghahari ng Panginoong Kristo sa itinakdang panahon dito po sa mundo. Yes, dito ay hindi lamang po basta pinagtitibay ng mga anghel na ang Panginoong Yesus ay umakyat sa langit at muling magbabalik. Dito ay mas pinagtitibay na ang Panginoong Yesus ay buhay at mananatiling buhay magpakailanman. Jesus Himself founded the church and He is directing the church until
the end of times. Katulad po ng mga naunang alagad ng Panginoong Jesucristo, tayo din po ay madalas na parang natutulala sa mga kaganapang hindi po nating inaasahan. Either ito po ay mas mababa o mas mataas sa ating po mga expectation. This passage reminds us that we cannot just sit on the sidelines. Na hindi po pala tayo pwedeng maupo lamang, tumunga nga lamang, o matulala lamang. Sa mission po na ibinigay sa atin ng Diyos, tandaan po natin na lahat po tayo ay mayroong bahagi at tayo po ay responsable sa kung anuman ang bahaging ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung tayo man po ay astounded at hindi po natin agarang nakikita ang ating bahagi sa God's Kingdom Expansion Program, ano po ang dapat natin gawin? Mas lumapit po tayo sa Diyos upang maunawaan natin yung pong kanyang great plan para po sa atin. Nais niya po tayong i-connect sa Kanya. Kaya dapat po na tayo po ay lagi po rin kumonek sa Kanya. Most of the times, ginagamit po ng Diyos ang Kanya pong mga salita upang ma-reveal po sa atin yung mga bagay na ninanais po niyang ihayag sa atin. At may mga pagkakataon din po na gumagamit siya ng mga ibang tao upang maipaunawa ito sa atin. So, read your Bible every day at maging open din po tayo sa mga paalala o sa mga advice ng mga godly people na kumakausap po sa atin. Yung po nagbibigay po ng payo sa atin. Sa ganitong kapamaraanan, ang Diyos po ay patuloy pa rin na kumikilos sa ating kapanahunan upang tayo po ay ma-connect sa Kanya pong great plan, both in the church at sa ating po mga personal na buhay. To summarize God's message for today, mission is possible because God is the full authority of the great plan. Mission is possible because God Himself empowers us as His people. And mission is possible because God connects us with His great plan. Oo mga kapatid, may mga pagkakataon na ang pagtalima po sa misyon na ibinigay po sa atin ng Diyos ay parang napakahirap maisagawa. But the great thing is that God is working in and through us, through the Holy Spirit. Kaya po, as a local church, ano man ang ating edad, ano man ang ating kalalagayan, ano man ang ating status, tayo na magsama-sama sa pakikibahagi sa misyon ng Diyos. And as we end God's message for today, let us consider the following life questions. How do we feel the works of the Holy Spirit in our life? Are we hiding any bad motives under things that we are doing? Are we trying to control something or avoid something that we shouldn't be trying to control or avoid? Do we have a sense of entitlement at work in any of decisions and process? How much effort do we give to witnessing about Christ among those near us or those far away? How much do we participate in sharing our resources, skills, money, and time so that the expansion of God's kingdom will not be hampered? Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Father God, muli salamat po sa iyong salita na aming pong napag-aralan sa araw na ito. Salamat sapagkat mayroon po kaming Diyos na ang puso ay misyon. Salamat sapagkat kami na iyo po mga anak, kami na iyong iglesia, ay
ninais mo na maging bahagi ng iyong dakilang misyon. Salamat po, Panginoon. At ang aking pong dalangin, patuloy niyo nawang patubuin, palaguin sa aming mga puso ang mensaheng aming pong napag-aralan sa araw na ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen and amen.